Hi, this is Ma'am Zenny. So may tanong po dito, Ma'am, ask ko lang po, paano po pag ganito, ano po dapat gawin? So kung repeater ka, dapat alam mo to lalo na at malapit na yung deadline of application for examination kasi hanggang August 11 na lang. So additional requirements for professional teachers, repeater applicants. So yung requirement po dyan ay transcript of records. Submit all the requirements in one file. So, accepting files with PDF. So, dapat po na-convert nyo po yung file nyo into PDF. So, after that, na-upload nyo na po dito yung inyong TOR, click proceed lang po. So, kung makikita nyo po, yung nakalagay dyan ay not applicable, pwede na po kayo mag-submit. Mag-proceed na po kayo. Huwag nyo po hihintayin na may slot kayo or may available slot na lumabas dyan. Ibig sabihin kasi ng not applicable, hindi na kayo required na pumunta sa PRC office. So, after nyo po i-submit or after nyo po na makapagbayad kayo, punta kayo sa reference details. So, ito po yung makikita nyo dyan. Sa examination type, repeater po. Then, appointment place. Then, appointment date. Makikita nyo po dyan, not applicable. Then, yung sa baba po, makikita nyo dyan, status of compliance. So, pending. Compliance remark for let major verification. So, check the status of your application after 7 working days. If no action was made after, send a follow-up to the official email address of PRC Regional Office who will administer your examination. Then, tingnan nyo po dito, yung nakalagay po sa baba, is payment details lang and print EOR. So, wala po kayong makikitang NOA dyan. Then, after that po, tingnan nyo naman po dito, status of compliance complied, then issued. You may now print your notice of admission or NOA. So, tingnan nyo po dito, yung transaction date po is July 21. So, nag-submit po ako ng July 21. Then, yung status of compliance po, complied na ng June 26. That is July 26 po. Then, print NOA. Nakikita nyo po yan. Meron na pong NOA. Kanina, wala pong NOA dyan. So, kapag yung status of compliance nyo po ay complied and issued na, saka lang po makikita nyo yung print NOA. So, ida-download nyo po yan at ipiprint. So, yun po yung dadaling nyo kapag magte-take na po kayo ng exam. So, ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan pumunta ng PRC office. Kasi nga po, yung nakalagay po dyan ay not applicable. Then, i-complete nyo na lang po yung ibang requirements po. Next po, eto naman yung isang case ay repeater. Pero meron siyang appointment place and appointment date. So, ibig sabihin, kapag may ganito po, kailangan pumunta ng PRC office para makapag-comply or mag-submit ng ibang requirements na kailangan. Example, lalo na kung nag-change status. So, kailangan ng marriage certificate. So, yun po. Kapag may nakalagay lang po ng appointment place at appointment date, dun lang po kayo dapat na pumunta ng PRC office. Kung nakalagay po dyan ay maximum slots reach, ibig sabihin, kailangan nyo po maghintay. Pero, kapag not applicable po, isubmit nyo na po. Next, yung dito po, makikita nyo, hindi po siya NOA, kundi application form. So, ito po yung dadalhin nyo sa PRC office, yung application form, then yung ibang requirements. Next po, ito naman po is, ganun din po, kapag ito naman ay first timer. So, makikita nyo din po dyan, may appointment date and appointment place. Then, print application form. So, yung pupunta lang po ng PRC office ay yung may appointment date and available po dun sa appointment place.
Pero kung nakalagay po ay not applicable, isubmit nyo na po. Wag na po kayo maghintay ng available slots. So lalo na sa mga repeater, please po, sana po ay nakatulong sa inyo yung video na to kasi marami yung naghihintay ng slots. Kaya dapat i-check nyo po kung ano po yung nakalagay. Not applicable po ba? Or maximum slots reach? Kung not applicable, hindi na po kailangan pumunta ng PRC office. Kung maximum slots reach, ibig sabihin, kailangan nyo po maghintay ng available slots. So that's all. Good luck and God bless to your exam.